Idinaos ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Gabi ng Parangal 2025 nitong gabi ng ika-19 ng Agosto sa Luxent Hotel, Lungsod, Quezon bilang bahagi ng Buwan ng Wikang Pambansa. Pinarangalan ang mga individual at organisasyong naging katuwang ng komisyon sa pagsusulong at pagpapaunlad ng wikang Filipino. Kabilang sa mga ginawaran ng pagkilala ang mga nagsipagwagi sa patimpalak sa sanaysay ng taon, kung saan itinanghal si Clara D. Espedido bilang KWF Mananaysay ng Taon 2025 para sa kanyang akdang ang metanaratibo ng paglabag bilang saligang paretyeya at penarang sa preserbasyon ng mga wikang katutubo, pahiwatig ng mga alamat mula sa bersyong saliling ng Bendingang Kepuon-Puon. Ang aking sanaysay ay tungkol sa mga meta-narratives na makikita natin. Bendingan or yung sariling versyon ng epikong bayan ng mga taga Mindanao, particularly ang pangkat ng mga Libonganan, Aromanan, Manua. So dito, makikita natin dito na ginamit po yung panukala ni Ma'am Rosario Cruz Lucero na pag-aralan yung meta-narratives. Halimbawa, alamat, epikong bayan, at mga kwentong bayan na nakikita sa mga epiko mismo. So mula rito, nakita ko na mayroong umuulit na motif or tema. And that is yung tema or paksa ng paglaba. So nakita ko na yung mga alamat, nabubuo siya kapag mayroong lumalabag. And mula doon, ginawa ko yung tungtungan upang ipakita na hindi palaging masamang bagay yung paglikha ng pagsalunga o ng paglaba. Halimbawa, ang Visayan-Laced Filipino ni Sir Leoncio P. Derriada, paglabag yon sa Batas Balarina ng Tagalog. Pero sa ginawa niyang Visayan-Laced Filipino, na ilalahok ang mga salita mula sa Visayan language. So mula dito nakikita natin na may pag-unlad sa paglabag. And hindi ito palagi dapat tingnan na masama. So doon uminog yung sanaysay ko. Bukod sa parangal, isa ring mahalagang tagumpay para kay Espedido ang pagiging kauna-unahang transgender woman na itinanghal ng komisyon bilang mananaysay ng taon. Actually, hanggang ngayon hindi pa rin po ako makapaniwala. Pero of course, masaya po ako at natutuwa sapagkat una, syempre dahil isang malaking karangalan ang manalo bilang mananaysay ng taon 2025. Pangalawa na dito dahil ito ang first siguro sa kasaysayan ng sanaysay ng taon na mayroong transgender woman na nanalo bilang mananaysay ng taon. So representasyon yon sa aking komunidad, lalo na ang transgender community sa Pilipinas. So paanyaya din yon sa mga kapatid kong trans na sumali at nakilahok sa preserbasyon ng mga wikang katutubo. At syempre, nagagalak din ako dahil ako ay mula sa Sorsogon at dala-dala kong palagi ang aking pinagmulan sa kahit anumang tagumpay na aking nakakamit. Sa kanyang pahayag, binigyang diin na Espedido ang kahalagahan ng paglahok at pagpapatuloy ng mga susunod pang manunulat, lalo na mula sa transgender community sa diskursong pangwika. Ano mang pinagmulan, aniyay may puwang sa larangan ng panitikan lalo na kung ang layunin ay ang pagpapayabong ng mga wikang katutubo. Sumali tayo at huwag tayong matatakot na sumubok na sumali. Dahil sa totoo lang, noong una marami akong alinlangan tungkol sa ipapasa kong sanaysay. Hindi ako kumbinsido na maaaring itong manalo, pero pinush ko pa rin na isali kasi naisulat ko na eh. So, why not isali? So, ang pinakaunang dapat nyong gawin, syempre, isulat kung anong nasa isip nyo. Pangalawa, dapat back up yan ng pananaliksik. Dapat matibay ang inyong pananaliksik, lalo na ang critical na pananaliksik. At pangatlo, syempre, manalig na mayroong magandang nakita ang mga hurado sa inyong mga entry na isusumite. Ayun po. Mula rito sa Timog Avenue, Quezon, ang Bonadribador para sa HTV Philippines.